Thank you sa pag-click ng aking video. Kamusta po tayong lahat at sana ay okay naman ang lahat? Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood ng videos ko. Sana ay nakatulong ang mga videos ko na ito. Alam ko rin kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng bagong videos. Like, share, and comment to this video. Question mula kay Jershom Kaponong. Hello po, I am a pensioner and just got my initial benefit, yung advance 18 months, last November 23, 2021. Am I entitled to receive the 13-month bonus? At kailan daw po ba niya ito matatanggap, Attorney Sal? For those who already meron na siyang lump sum, no, na avail niya yung 18 months na lump sum niya last November 23, 2021. Entitled naman ho tayo for our 13th month kasi lahat naman ng pensioners makakatanggap nito regardless kung meron na-avail nila yung lump sum for your retirement pension. So kung retiree pensioner siya at na-avail lang niya yung 18 months, entitled siya. When will I receive it? We already issued a circular naman on this matter. So kapag meron ho tayong ganito, I guess it's December 16 ba or 15? Am I correct? Kapara sa mga merong mga lump sum na natanggap na. I think pero ho sa iba, December 4 ang may mga 18 months. December 1 and 4. 4 po. 4. Okay. December 1 and 4. So, supposedly, na-receive na ninyo, Gershom, yung 13th month. In case na hindi pa rin ho ninyo na-receive, pwede po na tayong pumunta sa ating mga branch, nearest branch, na pwede ho ninyong ma-request na i-verify sa aming system kung nakapasok na talaga yung 13th month. At kung wala pa talaga, pero nakalagay sa system namin na na-release na namin, we will verify it from your bank na. Or pwede rin ho kayo mismo makipag-coordinate na po tayo sa ating banks. Kasi ho, supposedly na-receive na ninyo December 4 yung latest na i-release namin yung ating mga pension, 13-month pension. Meron pa po tayong katanungan mula kay Sheila May Pantil. Gusto po sana niyang itanong, Attorney Sao, kung pwede pa po bang ipagpatuloy ng kanyang mama yung kanyang paghuhulog sa SSS kahit 69 years old na po siya. Attorney? Ayun kay Ma'am Sheila, that's actually a good question, no? Kasi meron din ako kaibigan last time na nagtanong din sa akin, hindi siya qualified yung mother niya. Kulang siya ng contribution to have a monthly pension. So, it's actually on you kung gusto pa ho ninyong i-comply. Kasi kung naman kulang siya ng maraming contribution, 69 years old na yung mom niya, mom ba ang nakalagay? Yung magulang niya, baka naman hindi na practical to continue. Pero kung kayang-kaya pa namang habulin, sinasabi ko nga na 120 ho yung contributions to qualify for a monthly pension, pwede pa ho tayong magbayad. Pero ang pagkakaroon na ho natin ng retirement pension nun ay magiging after the last payment ng contribution. After yung kapag 120 na ho tayo, magka-count ho tayo doon kung kailan ho siya mag-start ng pension. So, it's really up to our members kung gusto ko nilang i-continue pa. Basta ko kailangan nyo i-consider yung haba ng pagbayad. Pero, yun nga, sabi ko dun sa kaibigan ko din mas okay na i-continue nila kasi mas malaki yung makukuha kapag monthly pension talaga instead of a lump sum pension. So, kung kaya pa, pwede pa yan. Siguro naman at the age of 69 na pala. Siguro 75, makakabol pa niya yung 120. After that, dun ho niya matatanggap yung kanyang retirement pension.
Okay, salamat po sa inyong payo, Attorney Sao. At meron naman po tayong isa pang question na galing kay Mirna Banikid. Kailangan po bang mag-report sa office ninyo every birth month para hindi matigil yung pension? September po ang birthday ko, hindi pa daw po siya nakapag-report. Attorney? With this question naman kay Ma'am Mirna, since we already lifted yung suspension ng ating ACOP, yung Annual Confirmation of Pensioner, required na ho ang ating pensioners to appear to comply with the ACOP. However, yung ating inisyu na yon na circular would apply only to those retiree pensioners residing abroad. Tapos yung mga surviving pensioners and at the same time yung mga disability pensioners natin. So if si Ma'am Mirna is a resident of the Philippines naman, hindi pa ho lifted yung suspension when it comes to those retiree pensioners here in the Philippines, residing here in the Philippines. Pero kung disability or survivor pensioner ho kayo, Ma'am Mirna, you need to comply na with our annual confirmation of pensioner. Masususpend po yan kapag hindi ko kayo nakapag-comply until March 2022. So, yun ho yung distinction para ho malaman ho ninyo kung kailangan na ho ninyo mag-comply talaga sa aming annual confirmation of pensioners. So, Sabi niya, Ma'am, ang pension ko po ay 10,800. Uy, ang laki ah. Survivor po ako. Ang anak ko po ay nag-21 last November. Bakit po ang computation ng 13th month ko po ay kinumpute na? Less dependent kaagad. Thanks po, attorney. Dun sa question niya kasi, nag-21 na last November. Ngayong year pa lang, nag-21. So, ibig sabihin, for this year, kino-consider pa rin natin na meron pa rin siyang dependent. Kaka 21 pa lang naman yan noong November 21. So, kino-consider na natin siya na may kasama pa rin siya. So, kailangan talaga doon sa 13th month niya, i-compute talaga yung dependent pa. Kasi kung magkaiba ho kasi kapag wala na talaga yung dependent, doon ho yung makukuha na lahat ng ating surviving wife or surviving spouse na yung pension. Dito ho, isang buwan lang, December na lang yung natitira. So talaga ipo-consider ho natin talaga yan. I-base ho natin doon sa current na natatanggap ninyo for this year, yung inyong magiging 13 months. Saan po sila pwedeng mag-appeal, attorney, about this concern? Mag-appeal? Opo. Since sabi niya, parang hindi daw na-count yung anak niya as 13th month pension niya. Saan siya pwedeng maaring mag-follow up? Siguro we would like to ask her na lang, si Sir Arman, to ask or to verify na lang sa nearest SSS branch para humalaman ho niya kung ano ho yung nangyari doon sa computation. Pero yung pagkakasabi ho kasi niya, kaka 21 lang ng November So, talagang i-consider na for this year, you still have a dependent child. Kaya ho, ganun yung computation. Pero, of course, you can still seek for clarification and or recomputation of your benefit. Hindi naman ho yan, hindi ho namin po kayo pipigilan para maklarify din. So you can always go to to the nearest branch to seek for verification or clarification on this issue na lang, sir. Kung may balita na daw po ba tungkol sa ACOP, totoo daw po ba na kailangan na pong mag-report sa SSS branches ang mga senior para sa update ng ACOP, attorney? Ayun, kay Sir Manuel, mukhang siguro na-delay siya ng pagpasok sa ating programa kasi na-discuss natin earlier kung sino na yung mga required to comply with our annual confirmation of pensioners. I-reiterate mo namin, ang mga required po na mag-comply sa ating ACOP o yun yung annual confirmation of pensioners ay yung ating retiree pensioners who are residing abroad. Kailangan po natin mag-comply dyan. May mga means naman ho, hindi naman ho personal appearance ang required dyan. Pati ho sa mga surviving pensioners ho natin, including yung mga minor na may guardian ho, yan, kailangan din ho nila mag-comply sa ACOP. At pangatlo ho,
yung ating disability pensioners. Sila lang pa lang po yung required dun sa pag-lift ng suspension ng AKOP para mag-comply sa ating AKOP. So if yung tinatanong ni Sir Manuel na magko-comply or magre-report na if you are a retiree pensioner residing here in the Philippines, hindi pa ho required. So pwede pa rin ho tayong patuloy na makakatanggap ng pension just in case lang na meron hong suspended, meron ho kasi tayo mga residing here in the Philippines na unfortunately may suspension na nangyari sa kanilang mga pension, yun ho, sila talaga required silang mag-appear or mag-report. So yun ho yung ating paalala sa ating mga pensioners dito sa Pilipinas na naka-reside. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.